lang mayaman ang Pilipinas sa mga masasarap na pagkain, kundi pati na sa mga makukulay na kwento. Kapag pinagsama ang dalawang aspetong ito ng ating kultura, tsak, masarap pagkwentuhan. Naabutan ng Lola Nena ni Abby ang panahon kung kailan hindi pa nakakaboto ang mga kababaihan. Kasi noong unang panahon, sabi ng tatay ko, yung mga babae raw hindi pinaboboto ata ng mga kapatid nila lalaki. Tinatawagan na lahat ng kalalakihan. Pagkatawagan mo lahat ng kalalakihan. Saka nanay ko, yun ang isinwento nila sa akin. Eh bakit, sabi ko, baka daw makipagligawan lang yung mga babae. Pero hindi sila nagpaawat. Gumawa sila ng sarili nilang eleksyon. Sino ang sumasang-ayon sa paggamit ng tilapia? Ang kanilang pinagbotohan, hindi mga kandidato, kundi ang isasamang sahog sa iimbentuhin nilang ulam. At sino naman ang sumasang-ayon sa paggamit ng bangus? 2, 3, 4. Ang pinakamaraming bilang, bangus. Ang resulta ng botohan, bobotong bangus. Makalipas ang ilang dekada, ituturo ngayon ni Lola Nena sa kanyang apo na si Abby kung paano lulutuin ang bobotong bangus. Pinaghalo-halo muna ang mga sangkap na dahon ng alagaw, sibuyas, luya, kamatis, kamyas at paminta. Sunod itong lalagyan ng toyo, suka at mantika. Ipapalaman sa bangus. At saka pakukuluan hanggang matuyo ang sabaw. Ito ang bobotong bangos. Tikman ninyo, siguradong masarap. Masarap. Ano masarap? Pagdating sa masasarap na pagkain, marami tayong mga pambato. Pero ang mga pagkain ito, lalo pang pinapasarap ng mga kwento at alamat nakadikit ng mga ito. Ang pamilyang ito dito sa Pampanga, sinisigurong pagdating sa hapagkainan, sama-sama ang buong pamilya. At isa sa mga paborito nilang pagsaluhan, ang atsarang gulay. Sila na rin kasi yung naghahanap ng lutong yan. Baga nire-request na nila. Paghahaluin lang ang suka, paminta, asin, asukal, sibuyas at luya at saka pakukuluan. Sunod na lalagyan ng talong, kangkong at ampalaya. Ilang minuto pa, pwede nang pagsalu-saluhan ng atsarang gulay. Nakilala rin sa tawag na paksing demonyo. Tikman nyo ang paksing demonyo. Ayon kasi sa mga kwento, ang pagkain ito nilikha raw ng demonyo. Minsan daw kasing abalang naghahanda ng paksiw na isda ang isang ina. Sa sarap ng kanyang niluluto, naamoy raw ito ng demonyo. At plinano nitong isabotahe ang ulam para magkagalit-galit ang pamilya. Kinain ng demonyo ang isda. At nilagyan pa ng asukal ang paksiw. Nung nadiskubre ito ng nanay, nangamba siya. Kaya't dinagdagan na lamang niya ng kangkong, ampalaya at talong. Ang resulta, lalong sumarap ang atsara. At tinawag na itong paksing demonyo ng mga Kapampangan.
Pero ayon sa food historian na si Des Bautista, mahirap patunayan kung totoo ang mga alamat at kwento na nakapalibot sa mga pagkaing ito. Baka raw kasi karamihan sa mga ito, imbento lang o hindi kaya mga kwentong giliw. Yung kwentong giliw, hindi historically true. Nakakatuwa lang sila para, a little kunwari explanation about the food. Most of them are half-truths. Yung background, some characters might be true. But yung nangyari, usually, hindi yun totoo. Susunod, hindi lang kwentong revolusyon ang kadikit ng mga pagkain. Meron ding kwentong pag-ibig. Dito sa Bulacan, isa sa mga paboritong pulutan, nilasing na mangga. Ito ang nilasing na mangga, special na pulutan ng Bulacan. Ayan. Naimbento raw ito ng mga ninuno nilang Katipunero. Nag-iinuman daw kasi ng serbesa ang mga Katipunero nung panahong yon, habang pinaplano ang revolusyon. Roberto, nagkakaguluhan sa bayan! Nung nabalitaan nilang susugod daw ang mga Kastila sa bayan, dali-dali nilang iniwan ang kanilang inuman para sumugod din sa laban. Ang mga kababaihan at kabataan naman, mabilis na iniligpit ang mga naiwang kagamitan sa takot na baka gawing ebidensya ang mga ito. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Makalipas ang ilang araw, nagwagi ang mga Katipunero. Nung balikan nila ang kanilang kuta para ituloy ang selebrasyon, laking gulat na lang nila nung natikman ang mangga na nakababad sa beer. Sarap? Sarap. Dito na nadiskubre ang nilasing na mangga. Simple lang ang paggawa nito. Hiwain ang mangga. Lagyan ng beer. Haluan ng asin at asukal. Ibabad sa loob ng 3 araw. Matutuwa ka lang naman kasi na nalalaman mo na yung palang kinakain mo may kasaysayan. Nagkakaroon tuloy ng parang lalong sumasarap yung pagkain. Kasi ito palang pagkain na to may pinagmulan at may kasaysayan, may kwento. Mabuhay ang Katipunan! Pero hindi lang kwentong revolusyon ang kadikit ng mga pagkain. Meron ding kwentong pag-ibig. Ang mag-asawang Wilfredo at Felicitas, malaking bahagi raw sa 41 taon nilang pagsasama, ang paborito nilang panghimagas, ang tibok-tibok. Mula sa kanilang pagliligawan hanggang sa kanilang buhay may asawa, kasama raw nila ang tibok-tibok. Yun nga ang pinakasimbolo ng pag-ibig namin. Matamis yung tibok-tibok. Kaya ang sama namin matamis. Hanggang ngayon sweet pa kami. Ang tamis nito, sintamis din daw ng kanilang love story. Once upon a time, isang binata raw ang abot langit ang paghanga sa isang dalaga. Lahat raw gagawin niya, makuha lang ang matamis na oo ng kanyang sinisinta. Maria, iniibig kita. Handa kong ialay ang lahat. Pero matigas ang dalaga. Ang lahat, kahit pa ang iyong puso. Mabuti na lang daw at mautak ang binata. Imbes na puso niya mismo ang ibinigay, nagluto siya ng pagkaing tumitibok-tibok na parang puso. Ito ang inihandog niya sa dalaga. Tinatanggap mo na ba ang aking puso? Dahil dito,
Mabilis na bumigay ang dalaga, lumambot rin ang kanyang puso. Para gumawa ng tibok-tibok. Tunawin natin ang ating cornstarch sa tubig. Lagyan ng gatas ng kalabaw at dayap. Pag medyo kumukulo na siya, lalagay na natin ang ating sugar. Maya-maya lang, maririnig na ang pagtibok-tibok ng niluluto na parang puso. Kaya ito tinawag na tibok-tibok. Hindi mauubusan ang ating kultura sa mga masasarap na pagkain. At ang higit na nagpapasarap sa mga ito, mga walang kamatayang kwento at alamat na siyang nagpapabusog lalo, hindi lang sa ating tiyan, kundi sa ating imahinasyon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.